Kumawala ang malakas na tawa kay Ram nang may dumulas na plato sa kanyang kamay at lumikha yun ng tunog na pagbagsak. Luckily, hindi nabasag ang platong yun, pero may nabasag siyang 2 plato. Hindi kasi may iwasang dumulas ang plato sa kamay niya tuwing sinasabon niya yun. Naiinis na nga siya. Kasama sa pagkainis niya ang mga tawa ni Ram. Yes, pinagtatawanan siya ng tinamaan ng magaling. Nakatayo lamang ito at nakasandal sa isang sulok habang pinapanood siya sa paghuhugas ng plato. Pinukol niya to ng matalim na tingin nang patuloy ito sa pagtawa. Maluha-luha na ang loko at enjoy na enjoy talagang pinapanood siya. Ang sarap lang batuhin to ng plato. Kung kaya nga lang niyang gawin yun, kanina pa niya ginawa. Nagngingit-ngit ang loob niya. Hindi niya naranasan noon na mapaghugas ng plato. Ngayon lang, daig pa niya ang nasa pwesto ni Cinderella na kinawawa ng mga stepsisters nito. Ibang sitwasyon lang kasi. Isang napakagwapong lalaki ang kumakawawa sa kanya ngayon. Hindi na lamang siya umimik habang tinatapos ang paghuhugas. Inisip na lamang niya kung paano niya magagantihan ang lalaki in the future. Sisiguraduhin niyang pagbabayarin nito ang pangkakawawa sa kanya. Ayos seryosong baby ko. Sige, ipagpatuloy mo lang yan. Magandang simula yan. Can you please stop talking? Kanina ka pa eh. Nakakadistract ka na. Oh, really? Really, kaya tumigil ka na sa kakatawa. Galit ka na yan? Pangasar pa nito. Oo, at kapag di ka pa tumigil sa pangasar, lilipad sa'yo itong platong hawak ko. Sige pa. Mariin niyang sabi at nanggigigil pa. Muli itong tumawa. Nagpanting na ang tenga niya sa pagtawa nito kaya hindi na siya nakapagpigil at binato na dito ang plato. Napamura ito. Sa halip na ito ang matamaan ay ang pader na kusina ang sumalo ng pagbato niya. Tiningnan nito ang nabasag na plato at naniningkit ang matang tumingin sa kanya. At bakit ginawa mo yun? Ngumuso lang siya at saka binigyan nito ng matamis na ngiti. Di ba sinabi ko naman sa'yo? At ginawa mo naman? Pagalit na sabi nito. Bakit? Akala mo ba hindi ko tinototoo ang banta ko? Pangatlo na yun sa binasag mo. And so, I don't care. Kasalanan mo. Ako ang pinaghuhugas mo eh. Alam mo naman na hindi ako marunong, but you still insist na maghugas ako. Ginagalit mo ba talaga ako, Catherine? No, bakit kita gagalitin? Don't tell me na nagagalit ka na. Tawa ka pa nga ng tawa kanina. Kanina yun pero hindi na ngayon. 3 plato na nabasag mo. And because of that, you receive a punishment. Ha? What? Sinunod na nga niya ang utos nito na maghugas siya. Tapos para lang sa 3 plato na nabasag niya, may parusa na siya. What the? Yes, you will receive a punishment. Ano kaya magandang parusa ang bagay sa'yo? Hey, you're so unfair. Ginawa ko naman ang pinapagawa mo ah. Heto nga at malapit na akong matapos. Hindi naman talaga maiwasan na mabasag kasi baguhan pa lang ako. Pero hindi din ba maiwasan na paliparin mo papunta sa akin ng 1 plato? Pasalamat ka't nakailag ako. Kundi pasamo ka ako. Masyado kasi malakas ang trip mo. Ang lakas-lakas mong mang-asar. Eh sino bang hindi matatawa sa'yo? Prinsesa ka sa inyo. Pero dito sa mansyon ko, tagahugas lang kita ng plato. Muling tumawa ito. Ba't gusto mong may lumipad na plato papunta na naman sa'yo? Put that down, Catherine. Isa pa talagang pambabasag mo ng plato. Makakatikim ka na sa akin. At anong ipapatikim mo sa akin? Suntok? Sampal? Go ahead. Do what you want from me. But I will assure you na gaganti ako sa'yo. Don't worry, baby. Hindi kita sasaktan. Hindi naman kita bibigyan ng ganung parusa. I don't think kakayanin mo kahit ang isang suntok ko. Then ano ipapatikim mo sa akin? Isang bagay na sigurado akong di mo pa natitikman sa buhay mo. Ano daw? Isang bagay na di pa niya kailanman natitikman. Bigla siyang napaisip sa sinabi nito. Ano ba tinutukoy mo? Hindi niya napigilang magtanong. Hulaan mo. At gagawin pa ako manghuhula? Okay, bibigyan na lang kita ng clue. Sige. What's the clue? Malaki. Malaki? Wala akong alam na ganyan. Ano pang clue? Matigas. Matigas? Wala pa rin ako maisip eh. Isipin mo ng husay. Baka mahulaan mo rin. Wala na ako maisip. Bakit kasi hindi mo lang diretsuhin? At bakit ka ba nangingiti ng ganyan? Wala lang. Wala ka ba talagang alam na something big and hard? Na hindi mo pa natitikman? Wala nga ang kulit mo eh. Diretsuhin mo na nga ako. Ano ba yun? Gusto mo malaman? Oo. Ito oh. OMG. Literal na tatigil ang paghinga niya nang maramdaman ang init nun sa kamay niya. Baliw! Malakas na tawang sinagot nito.
Natapos na sa paghuhugas ng plato at kasalukuyan siyang nagpapahinga sa kwarto. Hindi pa rin siya makaget over sa ginawa ni Ram sa kanya. Kapag naiisip niya yon, nagiinit ang pisngi niya. Ang loko talaga na lalaking yun. Hindi niya sukat akalain na kukunin nito ang kamay niya. Para lang ipatong sa kanya. So, that's her very first time. At hindi lang naman kasi yun ang kinakainit ng gusto ng pisngi niya, kundi yung feeling na naramdaman niya. Nakakahiyang aminin ngunit, it feels good. And it feels heavenly. Akala niya hindi pwedeng maramdaman yun ng isang babae, but she did. At parang gusto niyang ulitin ang binata yun. She want to feel it again. Oh my. Gusto niyang sabuyan ang sarili ng asin at holy water na tinatakbo ng isip niya. Tutol yun sa tumatakbo sa isip niya. Ay, nakakalimutan mo na ba ng pinadukot ka niya? Nakakalimutan mo na bang kailangan mo siyang matakasan? Wake up! Sa halip na kalandian ang iniisip mo, why don't you think of something that will help you get out of here? Mag-isip ka kung paano makatakas sa islang to. That's right. Nakalimutan na pala niya ang bagay na yun. Umupo siya sa kama at matamang nag-isip. After a few minutes, she came up with the idea of making him fall in love with her. Thank you pare, maasahan ka talaga. Pagpapasalamat ni Ram kay Trev. Habang kausap niya ito sa cellphone. Kasalukuyan siyang nakaupo sa may rocking chair sa veranda at nakatanaw sa kulay asul na karagatan. Kaalis lamang ng yate na nagdala sa kanya ng mga stocks ng pagkain at iba pang kailangan niya sa bahay. Nagpadala na rin siya ng iba pang kailangan ni Catherine. Ngayon, kausap niya si Trevor para magpasalamat dito. Ayos lang yun pare, basta ba ikaw? Kamusta ka na ba dyan? Ayos lang, parang may alaga lang akong bata dito. Ang swerte mo nga nasa poder mo ang isa sa pinakamagandang babae sa mundo. Ay, you're right pare. Kahit sinong nasa posisyon niya ay maswerte talaga. Kasama niya sa isla si Catherine. Ang napakagandang si Catherine. Maraming makikipagpatayan para sa kanyang pwesto upang lang makasama ang dalaga. He smiled at the thought. Pasensya sila. Kahit na mag-away-away pa ang ilang lalaki para sa dalaga, sa huli, sa kanya din naman ito. Sa kanya lamang si Catherine. Kanya lang ito. She was his only. Pare, matanong ko lang ha. Hindi ka ba natatakot na baka masampahan ka ng kaso niya? Baka idemanda ka ni Miss Catherine sakali. Hindi. Why would I be afraid? I know how to face the consequences of my actions. Wala akong dapat ikatakot. Ginusto ko ang pagkuha kay Catherine at wala akong pinagsisihan doon. If there is only one thing that I regret, is that munti ka na mawala si Catherine nang takasan niya mga inutusan ko upang kuhain siya. But thank God, God save her. Litanya niya sa kaibigan. Wow pare, wala akong masabi dyan sa determinasyon mo. Pero paano ba yan? Crush ko si Miss Catherine eh. What? Yap, in fact, siya nga wallpaper sa cellphone at PC ko. Pag-amin nito sa kanya, napanganga siya. May gusto ka kay Catherine? Huwag mong sabihin may balak kang agawan ako. No pare, that's not what I mean. Crush lang naman eh. Alam mo naman ako, pag may crush diba, ginagawa ko ng wallpaper sa pictures nila. At nililigawan mo, di ba? Naging crush mo si Sam Pinto. Sabi niya na tinutukoy ay ang sikat na modelo. Yes, what's with her? Naging kayo, di ba? So may crush ka ngayon kay Catherine. Gusto mo rin na maging kayo. The fact that his best friend has a crush on his Catherine makes him irritable. So irritable. Aagawan pa siya ng kumaga. Para namang papayag siya. Malakas na tawa ang pinakawalan ni Trevor sa kabilang linya. Paring Ram, chill ka lang. Wala naman akong bala kagawan kay. Alam ko naman na mas gwapo ako sa'yo. Kaya nagpapalamang na ako sa'yo. Ulitin mo sinabi mo, mas gwapo ka? Yan ka nagkakamali pare. Mas gwapo ako sa'yo. Mas macho pa. Pasalamat ka nga at hindi ako naghuhubad sa harap ng mga babae mo. Baka kapag ginawa ko yun, iwanan ka nila at ako nahabulin nila. Hoy, yabang mo hoy. That's the truth. Huwag ka nang umangal pa. Maikli siyang napatawa. Loko, ikaw na ang panalo. Lagi naman akong talo sa'yo eh. Huwag ka mag-alala, marami ka pa namang mga chicks dyan. Yeah, right. Basta huwag ka lang masyadong mahigpit dyan kay Miss Catherine ha. Hindi pa nga kayo nagiging mag-on. Sobra ng pagiging possessive mo. Oo, hindi naman ako mahigpit. May pagkabrat lang talaga ang isang yun. At kung totoo ngang wallpaper siya ng cellphone at PC mo, pakipalitan mo na ngayon. I don't want you fantasizing my future wife. Future wife? Naks, ibang level na agad ah.
Hindi ka pa nga nakakapag-first base eh. Kung alam mo lang, gusto sana niya yung sabihin dito. Ngunit ayaw niyang mag-isip ito ng kakaiba. Alam niya kung paano tumatakbo ang utak ng kaibigan. O siya, sige na. Magpapaalam na ako. Salamat sa pinadala mo. Welcome pare. Future wife? Sino yung kausap mo? Nilingon niya si Catherine at nabigla siya nang makita kung ano lamang ang suot nito. She was only wearing a two-piece bikini. Nakalantad sa kanyang mga mata ang hugis gitarang katawan nito. Bakit ganyan ang suot mo? Where did you get that, Catherine? Sa closet. Tila baliwala lang na sagot nito. Paano nagkaroon doon ng two-piece bikini? Tanong pa niya. Wala siyang maalala na naglagay siya ng two-piece doon. Oo, siya ang mga naglalagay at bumibili ng mga gagamitin ni Catherine sa kwarto. Siya ang pumili ng mga kasuotan para dito. And he don't remember buying a two-piece for her. Okay, hindi naman talaga sa closet galing ang swimsuit na to. Nakita ko lang to sa isang maleta na nakita ko nakalagay sa may sofa sa living room. Kaya yun, sinuot ko. Total gusto ko naman na mag-swimming ngayon. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Tila nangaakit ang ngiting nakapaskil sa labi nito. Napansin din niya kumislap ang mga mata nito na tila may kapilihang naglalaro sa isip. Napamura siya sa isip. Nakalimutan niyang naiwanan nga pala niya ang isang kulay gray na maleta sa sofa. Nakalimutan niya yung dalhin sa kwarto niya. Nakita tuloy ng dalaga ang maletang yun. Kung naitabi niya agad yun, sana hindi nito naisuot pa ang swimsuit na yun. Para siyang takureng pinakuluan sa ibabaw ng apoy. Nagiinit ang buong katawan niya. Nagdoble ngayon kasi mas kaakit-akit ang dating nito sa kulay pulang two-piece bikini. Ram? Ha? Ayos ka lang, hindi mo yata narinig ang sinabi ko. Ano bang sinabi mo? Sabi ko, sino kausap mo sa cellphone kanina? Yun ba? That's my friend, Trevor. Ano naman pinag-uusapan nyo? May narinig kasi ako na nasabi mong future wife. Who is she? Ikaw ang tinutukoy ko. Future wife talaga? As if I'm going to marry you. Or not even girlfriends, boyfriends. This time ay ngumisi siya. Pasasaan ba't aabot din tayo dyan? Oh, keep dreaming, Ram. Magandang simula yan. Malay mo makuha mo naman ako, di ba? Hindi malay lang, magiging akin ka talaga, sayo at sa gusto mo. Oh, really? That sounds creepy. May balak ka bang parasahin ako? Wala naman, pero may balak akong gawin na isang bagay. At ano yun? Sikretong malupit. Hindi nakaligtas sa kanya ang biglang pagtalim ng mga mata nito, pero saglit lang yun at agad din na nawala. Charing, may pasikret-sikret ka pa. Makapag-swimming na nga lang. Samahan mo ako ha, I'll wait for you outside. Tumalikod na ito sa kanya at kumekembot na naglakad palayo. He can't help but watch her hips sway erotically. Ang kapal talaga ng mukha. Ang yabang. Future wife? Ako? Asa siya? Hindi ako papayag na maging wife niya. Inis na sabi ni Catherine sa sarili habang naghihintay sa labas ng bahay. Aware na siya sa hilig nito ngayon kahit noon pa. Napapanood niya ito kung paano kausapin ang mga halaman tuwing dinidiligan nito ng mga ito. Minsan nga hindi niya mapigilan ng ma-amuse. Kalaking damulag nito upang kausapin pa ang mga halaman. Pero yun ang isa sa nagustuhan niya sa binata noon. Hindi ito tulad ng mga kaklase niyang lalaki noon na ang hilig lamang gawin ni mga babae. O kaya ang magbisyo tulad ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Si Ram yung tipo ng lalaki na may sense sa bagay na tumututok. Bigla naalala niya yung unang araw bilang boy sa kanila. Nasa hardin ito at nanonood siya. Nagmemorienda siya habang nagbabasa ng magazine. Ang binata naman nagtitrim ng halaman. Napapansin niya kanina pa siyang hindi pinapansin ito. Kahit kanina pa siya nandun. Binati lamang siya nito maliban doon wala na. Parang hangin lamang siya na nandun at tila hindi nito nakikita. Hindi niya matanggap na hindi man lang siya nito sulipan kahit konti. What with this boy? Hindi ba ito nagagandahan sa kanya? Yun ang naisip niya noon habang patingin-tingin lang sa binata na patuloy lamang sa ginagawa. Nawala ang concentration niya sa binasa. Nakatingin na ngayon siya sa binatang inisnab siya. After a few minutes of watching him, hindi na siya napigilang lapitan nito. Confident na lumakad siya palapit dito. She's wearing white tube, miniskirt, and a pair of wedge. Nag-angat ito ng tingin. Bakit po, ma'am? Tanong nito. Oh, the boy has a sinfully gorgeous voice. Mukha na ba ako matanda? Hindi po, ma'am. Bakit po? Then bakit mo ako pinopo? I'm not matanda pa naman. Hello? Pasensya na po. Hep, hep, hep.
Ano bang sinabi ko? Stop using po on me. It's irritating. Sorry, ma'am. Okay, at wag mo na rin akong tawag-tawaging ma'am kapag tayo lang dalawang nagkakausap. Maliwanag ba? Tumango ito at ngumiti. Tila nabato-balani siya sa ngiting yun. Pwede itong mapatumba sa kagwapuhan ang mga lalaking nakikita niya sa mga magazine. At mas nabato-balani siya nang abutan siya nito ng isang tangkay ng bulaklak. A red rose. Para sa'yo, ang ganda mo kasi. Sabi nito na tila nahihiyang schoolboy na nagabot ng love letter sa crush nito. Ebidensya na doon ang namumulang pisngi nito. Napangiti siya. That's the very first time that she received a simple flower from a boy. A handsome and gorgeous boy na hindi galing sa flower shop ang may binigay na bulaklak, kundi sa hardin lang. Thank you. Hindi niya mapigilan ang mapakurap sa alaalang yun. Napakalinaw pa rin sa isip niya ang eksenang yun. Himala na sa dinami-dami ng bagay na mga nangyari sa kanya, malinaw at naaalala pa rin niya ang araw na yun. She never forget that memory. Yun marahil ang dahilan. Nagkataon lang naalala niya yun. There's nothing special on it. Kung yun ang iniisip mo, and that's just part of your past with Ram. Itatak mo yan sa isip mo. He is your enemy now. Siya ay kalaban mo, yan ang tandaan mo. Tama ang isang bahagi ng utak niya. Hindi siya nag-isip ng bagong strategy upang makawala kay Ram, para lang balikan ang magandang alaala ng unang encounter nila nito. Kailangan niya mapagtagumpayan ang planong maakit si Ram at mapaibig. At kapag napaibig niya ito, at masiguradong hulog na ulit ang loob nito sa kanya, madali na niya itong mapapaikot sa palad niya. Napangiti siya. Napakaganda ng naisip niya. Pero hindi pa rin niya mapigilan ang mainis sa narinig mula kay Ram kanina. Nairita siya sa sinabi nito sa kausap sa cellphone. Ang taas mangarap. Future wife agad. As if naman papayag siya. The nerve. Bigla siyang natigilan. Nakita niya at narinig niya may kausap kanina si Ram. Ibig sabihin, nakakagawa ito ng tawag kahit nasa isla. Hindi niya kagad naisip yun. Malapit na rin ako makawala sa'yo, Ram. Maghintay ka lang. So, may binabala ka na naman pala talaga, Katrin. Patay kang bata ka. Nanlalaki ang matang pumihit siya para harapin ito. Bakit ganyan ang suot mo? Munti ka na siyang mapatili. Bakit ganito ang suot ko? Ibinabagay ko lang sa'yo. Unfair naman kung hindi ako magsusuot ng swimming trunks samantalang naka-swimsuit ka, babe. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ayos lang naman pero sana pumili ka na maayos-ayos at disente. Hindi yung hindi yung masyadong hapit. Mas maganda nga tong hapit eh. Para hindi ka na mahirapang imaginein kung ano yung bagay na nahawakan mo kanina lang. You're disgusting. Disgusting? Pero aminin mo totoo yun. Hindi na nga mahiwalay ang mata mo sa harapan ko eh. Huwag kang mayabang. Pakaloko mo talaga. Os, parang di ko nakita ang mukha mo ah. Hindi nga. Stop denying, Miss Denial Queen. Ram. Katrin. Halos sabay nilang wika. Kumalag siya sa pagkakaakbay nito at dumistan siya. Yun ang pakiramdam niya. Para siyang napaso. Ewan niya, bigla na lang siyang pinagpawisan. Maglakad na tayo. Sabi na lang niya at umuna dito. Hindi para umiwas sa binata ngunit para itago niya ang pagkukulay kamatis sa mukha. Hindi ito sumagot. Naramdaman na lang niya ang pagsunod nito sa kanya. Naramdaman ni Ram ang kiliting iyon na gumapang sa kanya nang magdikit ang katawan nila. Bumalik ang isip niya sa narinig niya dito. Tama ang hinala niyang may pinaplano sa kanyang dalaga. She was desperate to escape from him. She was really desperate to be out of his island. Kahit naman na hindi nito sabihin, alam niya yon. Of course, the woman missed her old life. She missed going parties and other events. She missed hanging with her rich friends. Ngunit hindi niya mapapayagan na mawala muna ito sa kanya. Hindi siya makakapahig na mawala ito sa kanyang paningin. He want to keep her. He want her to be with him forever. Yes, forever is a strong word. Alam niya magiging selfish na siya. But what can he do? He was just a victim of love. A love that been always in his heart. A love he lent only just for a special, wonderful woman. Katrina Aguirre. The name of the woman he will always love. Ngunit walang pag-ibig sa kanyang dalaga, alam niya yon. Pero umaasa siyang mamahalin siya nito. Katrin, may boyfriend ka na ba? Why did you ask? Para alam ko kung may kailangan akong, alam mo na, ipagapos. Ha? Ulitin mo nga sinabi mo?
Walang ulitan sa bingi. Sagutin mo lang ang sagot ko. Wala akong boyfriend. Kung yan ang gusto mo marinig. Good. Mabuti na lang at wala akong kailangan na ipagapos pa. Seryoso ka ba talaga na ipapagapos mo? Yung pinagsasabi mo? My goodness. Pasalamat na lang pala at wala akong sinasagot sa mga suitors ko. Kundi damay pa sila sa paghiganti mo sa akin. Of course. Do I look like I'm just joking? Umiling-iling ito. Pinigil niya ang matawa. It was not true na talagang ipapadukot niya ang boyfriend kung sakaling meron man. Hindi siya ganun. Binibiro lang niya ang dalaga at mukhang tinototoo naman ito. Kung sakaling nga na may boyfriend ito, syempre tatanggapin niya yun. Pero hindi ibig sabihin nun, ipapaubaya na lang niya si Catherine sa boyfriend nito. Makikipagpaligsahan siya sa lalaking yun. And may the best man wins. Mapapaibig nga kaya ni Ram si Catherine? Magtagumpay kaya ito sa kanyang hangarin?